Wika ni Yun Xiao. Ang lungsod ng Yanwu ay orihinal na isang subordinate na paksayo ng Tianyuan Chamber of Commerce sa katimugang rehiyon. Bilang City Lord ng Yanwu City, nasa ilalim din siya ng jurisdiksyon ng Tianyuan Chamber of Commerce, kung nasisiyahan ba ang lahat. Ang Yanwu City ay kabilang sa Tianyuan Chamber of Commerce. Naging seryoso naman ang kanilang mukha matapos nilang marinig ang tinura ni Li Yun Xiao. Ang katimugang rehiyon ay orihinal na isang lupain na inabandona ng iba pang mga kamara ng komersyo. Tanging ang isang humihinang lugar tulad ng Tianyuan Chamber of Commerce ay mag-aabala na pumunta doon para kumagit, sinong mag-aakalang mamumulot sila ng kayamanan tulad ng Yanwu City. Ang Yanwu City ay nagmana ng langit na nanginginig na espiritual na enerhiya ng Mount Samero. Isa sa 4 na dakilang paraiso. Hindi ito mas mababa sa mga espiritual na bundok at lupain ng kayamanan ng 7 dakilang superpower. Kung hindi dahil sa bakal na utos ng sagradong kaharian, matagal na itong nagdulot ng madugong labanan para dito. Sa ngayon ang iniisip ni Ding Linger, na may katayuan at lakas si Li Yun Xiao, at nagtataglay ng espiritual na lupain tulad ng Yanwu City. Kaya niyang magtatag ng sarili niyang sekta sa hinaharap at mabuo ito sa isang pag-iral na katumbas ng 7 dakilang superpower, tulad ng isang mahalagang pag-aari. Napahawak na lang ito sa kanyang mukha at mula, at binigay nito sa kanya ng walang kaunting pag-aalinlangan. Nagsalita naman si Liang Yuyi. Dahil handang isuko ni Li Yun Xiao kahit Yanwu City, tapos wag nang dagdagan pa ang kanilang usapan at pwede nang magsimula ang martial duel. At gamitin ang kanyang buhay upang gumawa ng isang huling kontribusyon kay Ding Linger at ito'y naghanda na para sa kanilang labanan. Subalit bigla naman siyang pinatigil ni Li Yun Xiao, na kanyang hindi inaasahan. At sinabihan niya si Tang Xin na hindi masyadong masaya ang manunood kapag wala silang pastahan, laging may taya sa panahon ng martial duels, at hindi sila makakagawa ng exception sa pagkakataong ito. Ngunit napaisip naman ang dalawa nitong disciple na ang kanilang master ay sumisipa na ang instinct sa pagsusugal. Wika naman ni Chen Wudi, na si Yuyi ay isa sa ilang nangungunang eksperto ng bagong henerasyon ng Merchant Alliance. Mahirap sukatin ang kanyang lakas, sa mga younger generation, si Li Feiyu lang ang maglalakas loob na mag-claim na talagang mas malakas. Bagamat si Young Master Yun ay nasa Martial Emperor realm lang, naglalabas siya ng misteryo at mukhang marami siyang trump card, mahirap itong ilagay. At siya ang magiging buki nila ngayon, malinaw na underdog si Li Yun Xiao, kaya 1-1 ang pagtaya sa kanya para manalo, 2-1 ang pagtaya kay Liang Yuyi, at ano sa tingin nilang lahat? Sa mga ipinahayag naman ni Chen Wudi, ay napahawak naman sa baba si Tang Xin at wika nito na ang mga posibilidad na ito, na nabubuhay sa kanilang kasalukuyang sitwasyon, ay tila patas at makatwiran. At sa tahimik lang na si Li Feiyu ay biglang nagsalita na gusto niya ring maglaro, at kanilang ilagay siya sa kanilang bilang. At saad pa ni Tang Xin, na sa totoo lang wala siyang makitang paraan para manalo si Li Yun Xiao. Pero gusto nito na lagi siyang tumaya sa Dark Horse, at tataya siya kay Li Yun Xiao para manalo, at kanyang inilabas ang token na 10 million mid-grade yuan stone. Ngunit binigyan naman siya ni Li Yun Xiao ng middle finger dahil ang kuripot nitong magtaya. Napangisi naman si Chen Wudi na sa 10 milyon tumataya lang siya talaga para sumaya. Sa tinura naman ni Chen Wudi ay biglang natawa naman si Tang Xin. At siya ay magdaragdag ng 100 milyong mid-grade yuan stone ngunit ang 100 milyon na ito ay itinaya niya kay Liang Yuyi para manalo. Natuwa naman si Chen Wudi. Nasa lahat ng naroroon, bukod sa mga tao sa Tianyuan Chamber of Commerce, siya ay siguro ang pinaka-nakakaintindi kay Li Yun Xiao sa kanyang lakas. Nasimula nitong nakasama sa Mount Meru. Ang batang ito ay naglakas loob na labanan ng isang buhay na nakakatakot gaya ni Di Jia sa kanyang maliit na Martial King cultivation. At ngayon ay nakarating na siya sa Martial Emperor realm. Hindi siya maniniwala kung sasabihin ito sa kanya na wala siyang kapangyarihan upang labanan ng isang martial venerable. Agad din naman lumapit si Elder Zhang. At sinabihan niya si Young Master Chen Wudi na maglakas loob siyang magbukas ng taya na may napakalaking pagkakaiba sa lakas. At siya man ay matalo ng 2-star Martial Emperor si Liang Yuyi. Kung mawala ang 50 bilyong yuan stone niyang mga yan,
Tatanggapin ito ng maganda. Ngunit wika naman ni Chen Wudi kay Elder Zhang na sila ay matalo kung sakaling mananalo si Liang Yuyi. Sa kabilang banda ipinagsigawan naman ni Elder Shu na ang kamangmangan ay kaligayahan. At siya ay tataya ng 50 bilyong yuan stone kay Yuyi para manalo, at kung nangangahas ba siyang tapatan ito. Ikinabigla naman ito ni Chen Wudi. At ito'y pinagpawisan ng malamig. Na ang 50 bilyong yuan stone. Sapat na yun para durugin ang isang maliit na kamara ng commerce. Kahit na ang 7 higanti ng alyansang merchant ay hindi maaaring pakilyusan ng halagang yun ng basta-basta, kung sakaling mananalo siya kailangan niyang magbayad ng 25 billion. Sapat na yun para patayin siya ng kanyang ama. At tumaya din ng ibang martial artist. Ng 100 milyon para kay Yuyi. At tumaya pa ang iba na umabot din 300 milyon para kay Liang Yuyi para manalo, at may nagpahabol pang tumaya ng 1 bilyon. Sa kaganapang ito ay parang lumipad na ang kaluluwa ni Chen Wudi dahil lahat ng pusta ay nakataya kay Liang Yuyi. At walang tumaya kay Li Yunxiao bukod sa 10 milyon ni Tang Xin. Nanlumo si Chen Wudi at sinabihan niya ang mga ito na masyado silang galit tumaya, at umabot na sa 200 bilyon ang kanilang taya. Sinusubukan ba nila siyang patayin? Natawa naman si Tang Xin at wika nito na ito ay mas angkop kay Young Master Wudi status ang katapangan. Ngunit biglang napatigil sa paglugmok si Chen Wudi matapos niyang makita si Li Yunxiao. Nagpipigil naman ito sa galit at agad naman niyang sinabihan ito na may laban siya at ano ginagawa niya dito. Agad naman itinuro ni Li Yunxiao ang lamesa kung nasaan ang pangalan nito at gusto niyang maglagay ng taya sa kanya para manalo. Hindi naman inaasahan ng lahat kung saan ba kumukuha ng kakapalan ng mukha si Li Yunxiao at nakuha pa nitong tumaya at hindi nito iniisip ang kanilang labanan. Sa kaganapang ito ay napaisip naman si Chen Wudi dahil kalmado lang si Li Yunxiao at ito'y kumpiyansa sa kanyang sarili. At sa huli ay napapikit na lang ito at wala nang nagawa. At ilang sandali lamang ay inilapag na rin ito ang 50 billion kay Li Yunxiao nang wala ng pag-alinlangan. Ngunit sa kanyang ginawa ay labis naman na nabahala si Elder Zhang dahil napakalaking mawawala sa kanila kung sila ay matalo. Agad naman ibinaling ni Elder Zhang ang tingin nito kay Li Yunxiao. Namukha lang siyang ordinaryong 2-star martial emperor, at ano ang pinagbatayan ni Young Master Wudi sa kanya? Nagulantang naman si Ding Linger. Ang Tianyuan Chamber of Commerce ay tumaya kay Li Yunxiao para manalo ng 50 bilyong mid-grade yuan stone. At ganun din si Mo Xiaochan na isasangla nito ang kanyang Heavenly Punishment Demon Slaying Sword ng 50 bilyong yuan stone at tataya kay Young Master Yun. Wika pa ni Ding Linger. Sa ngayon, ang Tianyuan Chamber of Commerce at si Young Master Yun ay sabay na bumangon, ngunit ang laki ng 50 bilyon yuan stone. Saad din ni Mo Xiaochan na kung matalo si Young Master Yun, at siya ay matatanggalan ng ulo, at anong silbi pa ng espada nito? Ngunit hindi naman mapakali si Hao Lian. At hihiram siya sana sa kanyang senior brother, at kanyang gagamitin ito ngunit hindi ito naglakas loob sabihin ito. Sa mga oras na ito ay iniisip ni Chen Wudi. Na bagamat may gap pa rin sa pagitan ng mga taya sa magkabilang panig, malapit na sila sa balanse, kahit sino ang manalo, hindi siya masyadong matatalo. Agad naman na inilabas ni Li Yunxiao ang Southern Fire Gold's Crystal Sources at kanyang isasangla ito para sa 50 bilyong mid-grade yuan stone at tataya sa kanyang sarili para manalo. Ikinabigla naman ito ng tatlo dahil sa inilabas ni Li Yunxiao. Agad naman kinuha ni Elder Zhang ang isa. At kanyang sinuri ito na ito talaga ang Southern Fire Gold Crystal Sources. At napakarami nito na babahala siya na hindi ang Leifeng Chamber of Commerce ay wala ito masyado. Nagtataka siya kung saan ito nakuha ni Li Yunxiao. Sa kabilang banda si Liang Yuyi at nakita niyang bumaba natin si Li Yunxiao. At ito'y nagpasalamat sa kanya na ang mga pinagmumulan ng kristal ay kailangan niya ito. At sa paglapag naman ng ating bida at sumagot naman ito na huwag siyang magalang, at hindi niya ito hahayaang makuha niya ito, ang mga kristal na tambak na mga stone yuan ay inaasahan niya ito. Wika naman ni Liang Yuyi. Na alam niyang mayroon siyang mga trump card at itinatago ang kanyang tunay na lakas. Kaya't sa tingin nito ay magiging kawili-wili ang pakikipaglaban sa kanya.
Ngunit talunin, iyon ay isang biro, ngumiti naman si Li Yunxiao at mariin nitong sinabi na sa kasong yun, maglalagay siya ng isang biro na kaaway para sa lahat na tamasahin ngayon. Sumagot naman si Liang Yuyi na kung gayon, huwag na silang mag-aksaya pa ng oras, at ito'y naghanda para sa kanilang labanan. Ngunit kalmado lang si Li Yunxiao habang pinagmamasdan siya nito. At agad na rin umalis ang apat sa mangyayaring labanan ng dalawa. Nagsaad naman si Ding Linger na mag-ingat si Li Yunxiao ngunit sinabihan naman siya ni Yun Xiang na magtiwala na lang sila kay Young Master Yun. Nagsaad din si Hao Lian na walang pag-alinlangan na magiging hadlang lang siya dito, nag-aalala lang siya para sa wala. At wika din ni Mo Xiaochan na kailangan niyang baguhin kung paano niya siya hinarap sa lalong madaling panahon. Napangisi naman ng bahagya si Li Yunxiao na maraming mga eksperto ang naruroon. Kaya hindi maginhawang gamitin ang hindi masisirang golden body at ang tatlong anyo ng espada. Kung may makatuklas ng katotohanan, ito ay magiging isang sakuna. Ngunit nakaisip naman ito ng paraan na kahit na hindi ginagamit ang mga galaw na iyon. Nasa kanya pa rin ang kanyang gourd boy, ang paggamit sa kanya ay mambubuli kay Liang Yuyi na medyo overkill. At sa oras na ito ay umatake na si Liang Yuyi gamit ang kanyang sibat. Sa sandaling ito ay nagsimulang gumalaw naman si Li Yunxiao. At kanyang iniiwasan ang mga atake ni Yuyi habang ito'y nakapikit na parang sumasayaw lang. At sa kanyang pagdilat ay ginamit nito ang kanyang kamay at ginamit nito ang maliit niyang golden body para hindi mapansin ng manunood. At ito ang kanyang pinansalag, at matagumpay naman niya itong nagawa. Hindi naman inaasahan ni Liang Yuyi na parang pinaglalaroan lang siya. At ito'y sumugod ulit at nagpakawala ng ilang was-iwas ng kanyang sibat at lumabas dito ang hugis butterfly na enerhiya. Napa-atras naman ng bahagya si Li Yunxiao para umiwas. Sa kabilang banda, habang nanunood ang dalawa, ay biglang nagsalita si Elder Zhang. Nakakaiba talaga na si Li Yunxiao. Palagi siyang nagmumula sa kapangyarihan ng isang two-star martial emperor. Ngunit paano siya makakalaban ng kapantay ni Yuyi ng napakatagal? Tila ang isang malaking halaga ng puwersa ay direktang hinihigop ng kanyang pisikal na katawan, maaaring siya rin ay nagsasanay sa body cultivation. Dahil dito ay naalala ni Chen Wudi. Ang sinabi ni Di Jia na ang kanyang katawan ay medyo maganda, ito ay magiging isang perpektong cultivation cauldron para sa kanya. Bumalik naman ang eksena. At sa oras na ito ay lumiwanag na ang sibat ni Liang Yuyi dahil sa kanyang ginamit na Flowing Flame Heavenly Ring Bind 1 Chi 9 Suns. At kanyang iniangat ito at nag-iipon ito ng malakas na enerhiya. Sa kabilang dako, wika ni Hao Lian na tulad ng isang kapangyarihan at dominanteng puwersa, hindi nakakagulat na siya ay interesado sa timog na apoy na mga mapagkukunan ng kristal na ginto. Saad din ni Ding Linger na kung ano ang nilinang ni Liang Yuyi sa mismong landas ng elemento ng apoy. Kaya lang kumpara kay Sister Yun Xiang 9 Suns Divine Body, medyo inferior pa rin. Ngunit marihin naman na sinabi ni Yun Xiang kay Ding Linger na huwag siya nitong kutsain, dahil ang lakas pa niya ay mas mababa pa sa kanya. Ipinahayag naman ni Ding Linger kay Yun Xiang na huwag niyang ibenta ang sarili nito. Minsang sinabi ni Young Master Yun na si Gu Qingqing ng Divine Night Palace ang numero 1 tao sa mundo. At taglay niya ang 9 na araw na Divine Body, ang kanyang kinabukasan ay walang hangganan, hinihiling niya lamang na huwag niyang kalimutan sa hinaharap. Dahil dito ay napahawak naman sa mukha si Yun Xiang at iniisip nito na madami bang sinabi ni Young Master Yun sa kanya, pero bakit hindi siya nagsabi sa kanya? At ilang sandali lamang ay natapos na rin si Liang Yuyi sa kanyang ginawa at agad na rin itong pinakawalan patungo kay Li Yunxiao. Ngunit sa mga oras na ito ay nakahanda na rin si Li Yunxiao para sa kanyang counter-attack at ginamit nito ang Green Lotus Sword Song. Bago tumama ito sa kanya ay binalutan niya ito ng kanyang teknik, na agad naman niyang nakontrol. Sa ginawa naman ni Li Yunxiao ay namangha ang dalawang elder. Na ang hakbang na ito ay masyadong napakatalino. Kung iisipin ay pinahina niya ang isang mabangis at makapangyarihang galaw. At ilang segundo pa ay sa isang paghawi lang ng espada ay mabilis itong bumulusok pabalik kay Liang Yuyi na kanyang ikinabigla.
Pinagpawisan naman ito na walang kahirap-hirap lang na napigilan ito ni Li Yunxiao at isa pa ay nagawa niyang ibinalik sa kanya ito. Sa oras na ito ay nakapikit si Li Yunxiao na parang wala lang sa kanya ang malakas na pag-ataking yun at nagawa lang niya itong mapabalik sa masusing pagkontrol sa panang-atake nito sa kanya. Sa kabilang banda, nagsaad naman ang mga ibang martial artist sa kanilang nasaksihan. Ano ang nangyayari? Paano niya napigilan ang apoy ng araw na kapangyarihan ng isang Peak 3-star Martial Venerable? Ito siguro ay dahil sa ice sword na yun sa kanyang kamay. Ang malamig na aura na nagmumula dito ay perpektong sumasalungat kay Liang Yuyi Flames on Fire. Ang espadang yun ay talagang pambihira. Ang malamig na liwanag na sinasalamin nito kapag nabuksan. Malamang na ito ay isang ikasyam na antas ng sandata, para sa isang 7 konstelasyon na dalubhasa sa larangan na gumamit ng isang ikasyam na baitang mystic artifact. At batid sa kanilang kaalaman nila na nagawa niyang makuha yun kaya bet nito na ibinuhos ng Tianyuan Chamber of Commerce ang lahat ng kanilang mga mapagkukunan sa paggawa ng espadang yun para sa con. Yeah. Ngunit nagsaad naman ang isang martial artist sa pagkuha ng parehong babae at ang kapalaran bakit hindi siya gaanong pinalad. At sumagot naman ang isa na sisihin nito ang kanyang mga magulang sa pagbibigay sa iyo ng isang pangit na mukha. Sa isang basong na tulad niya sa tingin niya ay makakakuha siya ng mga babae nang hindi gumagastos ng isang kapalaran. Sa sandaling ito ay dalawang energies ang pagsilang ng yin and yang ang kanyang inihanda na tinawag niya itong yin-yang quadrant. At sabay pinaikot nito ang kanyang sandata at ilang segundo pa ay naging 4 suns na ito sa kanyang pag-ikot ng sibat nito. Natawa naman si Elder Shu. Na ang asul na lotus sword intent ni Li Yunxiao ay pinapahina ni Yuyin ang kanyang 4 suns na sabay-sabay na pag-ikot. Ipinahayag naman ni Liang Yuyi na kung hindi pa gamitin ni Li Yunxiao ang kanyang trump card sa lalong madaling panahon ay mamamatay siya. At sabay pinakawalan na nito ang hinanda niyang mapanindig balahibong enerhiya na mabilis na bumulusok ito patungo sa ating bida. At sa sandaling ito ay ginamit na rin ni Li Yunxiao ang isa niyang malakas na alas ang wind. At kanyang-kanyang pinakawalan ito at ilang segundo pa ay tuluyan ang nagtama ang kanilang malakas na atake. At makikita naman natin ang resulta na lamang si Li Yunxiao sa kanilang sagupaan, at madali lang niya itong nilalamon. Wika naman ng Elder ang 4 suns na sabay-sabay na pag-ikot ay nakulong ng unos na ito. Hindi naman makapaniwala ni Liang Yuyi sa ginawa ni Li Yunxiao at anong uri ng kapangyarihan wind ang lubhang kakaiba, mabilis nitong nilalamon ang kanyang flame sun. At ilang sandali lamang ay kanyang pinabalik nito ang kanyang panang-atake na agad niyang nagawa. Kung ganoon, hindi na siya magpipigil pa. At kanyang gagamitin ang malakas nitong alas at nagsisimula ng lumabas ang mga butterfly. At ilang sandali pa nagkakaroon ito ng bilog na enerhiya na nagpapahiwatig na malapit na itong matapos. Sa oras na ito natapos na rin siya sa kanyang ginawang paghanda at ang teknik na ito ay tinatawag na 10 suns na ang bawat isa nito ay hindi biro ang lakas. Sa kabilang banda, nabahala naman si Chen Wudi. Na ito talaga ang 10 suns in the sky na hindi niya akalain na kabisado niya ito hanggang sa mahusay na yugto ng pagiging perpekto. Wika din ni Elder Zhang na ang talento ng babae na ito ay tunay na nakakatakot, si Li Yunxiao ay nasa panganib ngayon. Paano niya haharapin ang malakas na teknik na 10 suns sky na ito? Natawa naman ang nakakaluko si Elder Shu. At sinabi nito na hindi na kayang madepensahan pa ito ni Li Yunxiao. At siya ay siguradong masusunog siya ng malutong. At sa pagkakataong ito ay handa ng pakawalan ni Liang Yuyi ito sa anumang oras. Nagsaad din ang Elder. Ganyan ganito na talaga kalakas si Li Yunxiao, para pilitin si Liang Yuyi na gamitin ang kanyang ultimate technique. Subalit sa mga oras na ito ay kalmado lang si Li Yunxiao habang pinagmamasdan niya ito, at kanyang iniisip sa ngayon. Kung ito ay bumagsak, kahit ang kanyang indestructible golden body ay hindi makayanan nito. Nagbigay naman ng hudyat ang Elder sa kapwa nitong Elder na gumawa sila ng array agad naman sumang-ayon si Elder Zhang. Ngunit wika naman ni Elder Shu na silang tatlo lang ay sapat na, at sabay silang nagtungo sa magkabilaan, at sabay-sabay silang nagkumpas ng kamay para sa kanilang gagawin.
At ilang segundo lang ay matagumpay naman nilang nagawa na makulong ang dalawa. Ito ang tinatawag na Martial Emperor Seal. Kaya nila ito ginawa ay para hindi magdulot nagmalawakang pinsala pag tumama na ito sa lupa. Sa kaganapang ito ay makikita pera nito kahit saang sulok ng lungsod, lalo na ang malakas na enerhiya na pinapalabas nito. Nagsalita naman si Liang Yuyi. At sinabihan niya si Li Yunxiao na siya ay labis na nagtataka kung paano niya ito haharapin ang kanyang tenson sa kalangitan at siya ba ay maglalaho na lamang sa hangin. Ngunit wala naman naging sagot dito si Li Yunxiao, bagkus nag-iisip nito kung ano ang kanyang gagawin. Sa sandaling ito ay pinakawalan na nito ang kanyang atake na 10 Suns in the Sky, Heaven Shattering at Earth Shattering. At mabilis itong bumulusok pa ibaba. Subalit hindi pa sigurado si Li Yunxiao sa kanyang gagawin. Sa kabilang banda, labis naman ang kaba ni Chen Wudi at sinabihan niya si Li Yunxiao na natigilan ba siyang lumaban, dahil malaki ang kanyang pusta kung sakaling matalo si Li Yunxiao. At wika din ni Tang Xin na hindi siya basta-basta sesuko. Napahawak naman sa mukha si Li Faiyu na hindi ba niya gagamitin ang mga galaw mula sa araw na iyon. At ang iniisip ngayon ni Li Yunxiao ay hindi niya ba dapat gamitin si Little Diamond o ang Imperial Dynasty Bell? O dapat tank na lang kasama nito ang Demon Sky Armor at ang Indestructible Golden Body, at masyadong maraming pagpipilian si Li Yunxiao kaya siya ay madaling malito. Sa oras na ito ay ginamit na rin niya ang Diversion to Conceal Sword Formula, pati na rin ang Demonic Dragon. Ngunit binaliwala na lang ito ni Li Yunxiao at hindi mahalaga kung kilalanin ito ng iba. Ang kanyang ginawa at kailanman ay hindi pa siya natakot na kahit sino man. Sa kabilang banda, natuwa naman si Chen Wudi. At sinabi pa nito na demonification kung ito ba ang kanyang trump card. Ngunit kabaliktaran naman ang dalawa ay makikita sa kanilang mukha na labis silang nagulantang. At wika ni Li Faiyu na ang kapangyarihang nagmumula kay Li Yunxiao, at ang sword intent na kanyang inilalabas, ay katumbas na ng Martial Venerable. At ilang sandali pa ay ginamit na rin ito ang Green Lotus Sword Song. Na agad naman itong bumalot sa loob ng seal na ikinabigla naman ng Elder. Hindi naman inaasahan ni Hao Lian na ang kanyang master ay sa ganitong critical na sandali ay ginamit nito ang sword formula. Ngunit napangiti naman si Mu Xiaochan na hindi siya nag-aalala sa kanyang master. Sa loob naman ng teknik ng ating bida ay naghanda naman ito para sabayan ang atake ni Liang Yuyi. At ginamit nito ang Sword Formula Star Annihilation at tuluyan ang nagkasalubong ang kanilang malalakas na atake na mapanindig balahibong enerhiya. Napatakip naman sa mukha si Yuyi. At napasabi na lang ito ang isang Heaven Shattering Sword Aura ay tulad ng isang shooting Divine Arrow, ay nagmamadali patungo sa kanyang 10 Flame Suns. At ilang sandali pa ay tuluyan na itong sumabog ng malakas na may kasamang shockwave na umalingaw-ngaw sa kanilang lugar. Ngunit nakaramdam naman ng kaba ang tatlong elder na malapit sa nangyari. At sila ay naging pabaya, at ay ginulo sila ng mga bulaklak ni Li Yunxiao at nabigong makuha ang tilapo ng kinang ng espadang yon. Sa kabilang banda, sumambulat naman ang nakakasilaw na liwanag sa mga martial artist na nanunood. At sinabi pa nila napakalakas na puwersa. At kung patay na ba si Li Yunxiao? Sa salpukan na yun at tiyak na nilamon na siya ng apoy. Hindi nila ba nakita ang nakakatakot na dagat ng apoy sa loob ng barrier? Ngunit naramdaman nila ang isang walang kapantay na aura ng espada. At ang sensasyong yun ay halos natakot sa kanilang kaluluwa mula sa kanilang katawan, tila hindi ito mas mahina kaysa sa 10 suns na ito sa langit, nararamdaman din ng isa ito. Napaisip naman si Chen Wudi na kung ang 10 suns in the sky ay babagsak sa kanya, tiyak hindi niya ito kakayanin at baka masawi pa ang buhay nito. Ngunit sa kasamahan naman ni Li Yunxiao at nabalutan naman sila ng katahimikan matapos na saksihan ang mapangwasak na salpukan na yun. Sa isipan naman ni Elder Shu ay sa gayong sandali at kamatayan. Iniisip pa rin ni Li Yunxiao ang tungkol sa pagtatago ng mga bagay. Ano ba talaga ang sinusubukan niyang itago, sa pag-iingat na ang formula ng espada ay mayroong isang uri ng maruming sekreto, hindi yun ang mahalagang bagay sa ngayon. At malinaw niyang naramdaman na hindi patay si Yunxiao, halos hindi naman ito nasugatan.
At makikita natin ang barrier ay tinutupok ng apoy. At ilang sandali lamang ay makikita natin si Li Yunxiao habang unti-unti nang nawawala ang apoy. Sa oras na ito ay nakita natin na ginamit ni Li Yunxiao ang Bone Armored at ang kapangyarihang maiipon ng dalawang bituin na Martial Emperor. Ay talagang hindi sapat para harangin ang Ten Suns sa kalangitan. Gayunpaman, sa natitirang kapangyarihan ng apoy ng araw, ang pangunahing yugto ng kanyang hindi indestructible golden body ay halos makakamit ang balanse sa pagitan ng pinsala at pagbawi. Labis naman na nagulantang ang tatlo sa kanilang nakita at tinanong ni Li Faiyu kung ano ang bagay na ang ginamit ni Li Yunxiao. At saad din naman ni Chen Wudi na paano ito posible kahit na ang Ten Suns sa langit ay hindi siya kayang mapinsala. Natahimik naman si Elder Shu sa kanyang nasaksihan, at wika din ng isang elder. Na masyadong maraming sikreto ang lalaking ito, dapat niyang paalalahanan si Young Master na maging lubhang maingat kung makatagpo pa niya ito sa hinaharap. Ngunit hindi naman nagulat pa si Li Yunxiao kung nasaan na si Liang Yui kahit nasa loob sila ng shield. Siya ay nagtatago sa kawalan, isang makalumang galaw, ang espasyong ito ay tinatakan ng tatlong Martial Emperors na ito, saan siya maaaring magtago. At ginamit nito ang Spirit Net. Sa kanyang 8-tier Artificer Soul Power isang solong sweep lang ang kailangan, ngunit matapos nitong gamitin ay hindi naman siya makapaniwala. Nakakaiba walang spatial fluctuation, at hindi siya pumasok sa void, at paano siya nawala. At makikita naman natin ang isang slash na enerhiya ang bumulusok sa kanya. Sa kabilang banda, hinahanap naman nila si Liang Yui kung saan nagmula ang attacking yun, at hindi ito simpleng pamamaraan ng teknik. Ngunit agad naman itong naiwasan ni Li Yunxiao sa kanyang paglihis. At ilang segundo pa ay lumitaw ulit ang dalawang slash na hindi naman alam ng ating bida kung saan nagmumula ang direksyon ng attacking ito. Agad naman ginamit ni Li Yunxiao ang kanyang teknik at nalipat ito ng posisyon. Pinagpawisan naman si Shu at nanlaki ang mata nito at sinabi nito sa kanyang sarili na mad alien na paggalaw. Isang espesyal na kasanayan na magagamit lamang ng isang mahusay na artificer ng 8 baitang o mas mataas. Naging seryoso naman si Li Yunxiao. At sa ngayon ang kanyang gagawin ay hihintayin niyang umatake siya ng isang beses pa, at siguradong makakahanap na siya ng kapintasan. At sa mga sandaling ito ay makikita natin si Liang Yui na biglang lumitaw sa likuran ni Li Yunxiao at ginamit nito ang kanyang tricky na galaw. Nagulat si Li Yunxiao hanggang sa nakagalaw si Liang Yui ay napansin niya ang kanyang pag-iral. Agad siyang naglabas ng daloy ng mental power mula sa pagitan ng kanyang mga kilay, na nagpaikot sa paligid at nag-teleport ng kanyang sarili palayo sa pag-iwas sa Sword Shi. Nayanig din ng mga tao, ito ay isang napakalakas na kasanayan na 8-tier na alchemist lamang ang maaaring gumanap. Ang boses ni Liang Yui ay nagmula sa langit. Malinaw na nagulat din siya sa biglaang pag-teleport ni Li Yunxiao pagkatapos noon ay hindi na niya mahuli ang anumang bakas sa kanya. Hindi naman napigilan ni Ren Guangzheng ang sarili nitong mapamura, ang dalawang ito ay may trump card pa rin, si Li Yunxiao ay isang 8th-tier alchemist, kaya maaari talaga siyang mag-teleport. Ang kanyang mga tinura ay nagulantang ang lahat, ay kanilang iniisip na kung siya ay talagang isang 8th-tier grade alchemist, na makakalaban ni Lao Ai sa alchemy arts pagkatapos noon. Lahat ng nag-iisip nito ay nalilito ay ang Tianyuan Trading Company ay magiging pinakamalaking dark horse. Kahit na matalo siya kay Liang Yui, mababawasan lang nito ng 1 puntos ang kanyang score. Sa lakas na ipinakita ni Li Yunxiao sa ngayon, hindi lang siya ayos sa mga araw ng yen sa parehong langit. Ngunit mayroon pa siyang mode na makipaglaro at itago ang kanyang mga galaw. Maliban sa 7-chamber commerce maaaring talunin siya maliban kay Li Faiyu. Kahit ang mga mata ni Li Faiyu ay napuno ng kataimtiman, wala siyang kahit kititing na tiwala sa kanyang puso. Kaya paano kung isa siyang 8th-tier na dakilang alchemist? Huwag mag-alala na si Li Yunxiao ay mamamatay sa labanang ito. Biglang, ngunit si Shu Danye ay nagpakawala ng malamig na boses ng alingaungaw sa lugar. Ang kanyang mga mata ay nakatutok sa arena, at siya ay tila puno ng kumpiyansa. Nataranta ang lahat. Paano kaya mananalo si Liang Yui kung kahit isang napakalakas na galaw tulad ng mga Ten Suns Heaven ay hindi niya napinsala si Li Yunxiao base ba ito sa misteryosong teknik ng pagkawala?
Ang mga sinag ng espada ni Liang Yuyi ay patuloy na bumaril mula sa hindi maipaliwanag na direksyon. Ngunit hindi ito nahuli ni Li Yunxiao ng maaga. Pagkaraan ng ilang pag-ikot, pabilis ang pag-atake ni Liang Yuyi, na nag-iiwan lamang ng mga anino ng kanyang espada at umiiwas si Li Yunxiao. At kung ano ang nangyayari kay Liang Yuyi sa mga oras na ito. Ngunit si Chen Wudi ay may nakakatakot na hitsura sa kanyang mukha. Hindi niya maramdaman ang pag-iral ng kanyang kalaban, ngunit ang mga sword light na yun ay totoong-totoo. Kung siya ay nasa arena, matagal na siyang natapos. Mataimtim din ang ekspresyon ni Zhang Chong habang ito'y nanunood. Napaisip ito at anong kakaibang secret technique na yun. Kahit siya ay hindi niya mahuli ang pag-iral niya. Masyado siyang curious sa mga nangyayari, hindi pa siya nakakita ng ganyang movement technique sa martial skills ng Empyrean One Pavilion. Baka may ibang master si Liang Yuyi master. Sa sandaling ito, kahit na ang mukha ni Mo Xiaochuan at Hao Lian ay naging seryoso. Kahit na sa kanilang mga cultivation bases, hindi nila makita ang sitwasyon, kahit na hindi nila akalain na matatalo si Li Yunxiao, hindi sila maaaring patuloy na masangkot sa labanang ito. Ngunit si Li Yunxiao naman ay umiwas dito at doon, at kahit na kaya niyang mag-teleport, at hindi nagtagal ay nahulog siya sa isang dehadong sitwasyon. Kahit na nararamdaman niya ito, hindi siya pamilyar sa sitwasyong ito. At sinabi pa nito na si Yinglu, buti na lang hindi siya pwedeng maging disciple ng taong yun. Ito ay dapat na isang katulad na sitwasyon na ginaya ng ilang lihim na teknik. Biglang tumahimik si Li Yunxiao at dahan-daang sinabing mingiti sa kanyang labi. Ang atake niya ay mabangis pa rin gaya ng dati. Ibig sabihin ay hindi malayo sa kanya ang tunay niyang katawan, sa katunayan, itong galaw niya ay napakadaling masira, at kung naniniwala ba siya sa kanya. Kahit na mula ng kabisado niya ang secret technique na ito, walang sino man ang nakasira nito. Ang boses ni Liang Yuyi ay umalingaungaw sa arena, gayunpaman, ang bawat salita ay nagmula sa iba't ibang direksyon, kaya mahirap unawain. Ngunit napasabi na lang si Yuyi na mayabang si Li Yunxiao. At si Xu Danhe na nanunuya ay sinabi nito na walang silbi ang ganitong uri ng panunukso laban kay Liang Yuyi. Naging seryoso din ang ekspresyon ni Li Faiyu. Palagi niyang iniisip kung ano ang gagawin niya kung makatagpo siya ng ganoong sitwasyon. Iyon ay dahil ang mga taong nakilala niya ay masyadong mahina. At nakangiting sinabi ni Li Yunxiao kay Yuyi kung naririnig siya nito. Na kahit papaano ay nagpapatunay na ang mga sound wave niya ay makakarating sa kung saan naroroon ang iyong katawan kahit paano ka magtago. Dapat ay nasa punto ka man lang ng contact sa espasyong ito, kung hindi, tuluyan siyang mawawala sa ibang void space. Ngunit walang pakialam na sinabi ni Liang Yuyi, na tama siya, gayunpaman mayroong walang katapusang bilang ng mga puntos sa void space. Kahit na gumamit siya ng walang pinipiling pag-atake, ang posibilidad na tamaan siya ay zero. Paano niya hahanapin ang punto ng pakikipag-ugnay? Bukod dito ang puntong ito ay maaari pa ring lumipat. Napangiti naman si Li Yunxiao at kanyang sinabi. At unti-unting tumutok ang kanyang mga mata habang iniunat ang kanyang kanang kamay, naglalabas ng isang gintong liwanag at isang sinaunang alindog, mukhang napakaganda at kahanga-hanga. Sa kabilang banda, nanghina naman si Chen Wudi dahil sa ginawa ng ating bida. At nanginginig ang kanyang katawan. Natural niyang nakilala na yon ang kayamanan na inagaw ni Li Yunxiao sa Mount Meru. At ang kanyang mga mata ay hindi maiwasang kumislap sa sama ng loob. Bumalik siya nang walang dala sa araw na yon. Napakasimple lang talaga basta sound wave attack. Ang lahat ng direksyon hindi ka makakatakas kapag inalog ka ng sound waves, ay siguradong manginginig ka basta hindi tumitigil ang kanyang sound waves at saan siya magtatago nun. At sa mga oras na ito ay nanlamig ang mga mata ni Li Yunxiao habang kinakalampag niya ang Dynasty Bell sa kanyang kamay. Isang sinaunang tunog ang kumalat, at ang sound waves ay agad na kumalat sa buong espasyo. At tanong naman nila na anong klaseng profound level weapon itong ginamit ni Li Yunxiao. Lahat ng naroroon ay nagulat. Kahit na ang isang ordinaryong pag-atake ng sound wave ay maaaring gamitin sa lahat ng direksyon, hindi kailanman magiging kasing engrandi ng kampanang ito. Puno ito ng sinaunang alindog, na parabang ang oras at oras ay dumadaloy sa ilalim ng tunog ng kampana. Sa pagkakataong ito maging ang ekspresyon ni Xu Danhe ay ganap na nagbago, bakas ng gulat at pagkagulat ang sumilay sa kanyang mga mata. At wika ni Li Yunxiao kay Liang Yuyi, nahuli na siya, ang balanse ay nakasandal sa kanya.
na may kumikislap na liwanag ng espada sa kanyang kamay. Biglang itinulak ni Li Yunxiao ang hilagang langit na Cold Star Sword sa isang punto sa hangin. Ang dalas ng sound wave sa puntong yun ay bahagyang nagbago, ngunit hindi pa rin ito makatakas kay Li Yunxiao sa matalas niyang divine sense. At sinabihan niya si Liang Yuyi na gusto niyang umalis. Sa ilalim ng impluwensya ng kanyang kampana. Kahit kaunting madalas na pagbabago-bago ay hindi makatakas sa kanyang pangunawa. Hanggat lumalaban ka sa kampana. Tiyak na magbabago ito. Maliban kung sasuko siya sa paglaban, ang kapangyarihan ng kampana ay direktang papasok sa kanyang katawan, nanginginig ang iyong mga meridian, chi at dugo, at direkta siyang sasabog at mamamatay. Gumalaw ang sword beam sa kamay ni Li Yunxiao ayon sa kanyang perception. Humahabol sa direksyon na ginagalaw ni Liang Yuyi. Mamamatay siya kung lumalaban ito, o mamamatay siya kung hindi niya lalabanan ang pipiliin nito. Si Li Yunxiao at ang kanyang Northern Heaven Cold Star Sword ay marahas na inalag, at ang kapangyarihan ng araw ay idiniin pababa. Unti-unting lumitaw ang figura ni Liang Yuyi sa hangin. Napuno ang kanyang mga mata, ginamit niya ang pamamaraan ng naglalagablab na araw at mabangis na umatake. Sumigaw siya kahit na ibunyag nito ang kanyang tunay na katawan, maaari niya lamang labanan. At paano siya nito matatalo? Sa kabilang banda, ang mga tao mula sa Chamber of Commerce sa paligid ay nagulat lahat. Kung sila ang umakyat, sinong mag-aakala na napakagandang paraan para pilitin si Liang Yuyi palabas sa mga pangyayari ngayon lang? Kahit na alam niya ang diskarteng ito, sino ang makakagawa ng napakalakas na pag-atake ng sound wave at makontrol ng husto ito na maramdaman niya ang kaunting pagbabago sa ilalim ng sound wave? Natawa naman si Liang Yuyi na talagang may malaking agwat sa pagitan nilang dalawa. At hindi madaling lumaban, gayunpaman pagkatapos gamitin ang Tenson sa kalangitan at ang stealth technique nito. At ang iyong pisikal na lakas ay mas mababa sa ikatlong bahagi ng dati. At hanggang kailan ba tatagal habang nagsasalita siya? Ang espada sa kanyang hawak ay hindi huminto kahit isang sandali. Nagpatuloy siya sa paggamit ng iba't ibang galaw ng espada upang atakihin nakakaubos ng Liang Yuyi pisikal na lakas at vital chi. Maliban sa ilang mga perverts. Ang kakulangan ng pisikal na lakas ay isang kahinaan ng sinumang babae. At sa wakas ay tinamaan niya sa balikat si Yuyi na hindi na nito nasalag pa. Habang patuloy na umaatake si Li Yunxiao. Sa wakas ay nagsimulang mahulog si Liang Yuyi. Ang mga mukha ng mga tao sa kanyang paligid ay naging madilim, dahil lahat sila ay inilagay ang kanilang mga chips sa linya, at ngayon ay nawala na ang kanilang mga salawal. Namumula ang mukha ni Liang Yuyi, habang nakatutok sa kanya ang espada ni Li Yunxiao. Tumawa si Li Yunxiao habang nagte-teleport at nawala sa kinaroroonan niya. Isang paang lumitaw sa hangin sa tabi ni Liang Yuyi at sinipa siya ng malakas sa balikat dahilan para lumipad siya. Ang sipa na yun ay direktang nagpadala ng chi jin sa kanyang katawan. Nanginginig ang kanyang chi at dugo, siya ay itinapon sa malayo, nag-iwan ng mahabang marka sa lupa, nag-aalala naman ang kanyang kasamahan at agad silang nagtungo sa kanya. Ang malaking bola ng apoy sa field ay nawala din. Tapos na ang martial arts duel at may gusto pa bang ituloy? Si Li Yunxiao ay buong pagmamalaki na nakatayo sa field na may malabong ngiti sa kanyang mga labi. Sa mga mata ng karamihan, lahat sila ay may kanya-kanyang iniisip ngunit karamihan sa kanila ay mukhang solemn na. Lalo na sina Li Faiyu, Chen Wudi at Tang Xin, ang tatlong natatanging talento ng nakababatang henerasyon. Kung sila lang ang nakipaglaban kay Liang Yuyi, hindi lang malalaman ang kinalabasan, ngunit kahit na manalo sila, hindi sila mananalo ng ganoon kadali. Bigla na lang, si Li Yunxiao ay naging isang malaking kaaway sa mata ng lahat. Si Li Yunxiao ang nanalo sa martial duel na ito. May pagtutol ba siya? Si Zhang Chong, na mukhang outsider, ay naging seryoso pagkatapos gamitin ni Li Yunxiao ang Dynasty Bell. Walang pagtutol, iniisip nito kung ano ang iniisip ni Elder Shu. Ngunit kulay berde na ang mukha ni Shu Danhei at hindi na siya makapagsalita. Ang mga mata niya kung saan puno ng pagkatalo. Sa pagkakataong ito, talagang nahulog siya ng husto. Hindi lang nawalan siya ng isang elder, ngunit natalo din siya sa isang laban bago pa man magsimula ang dalawang pagpupulong, mayroon ding hindi mabilang na mga primordial stones ang nawala sa kanya. At lahat ng ito ay ibinigay sa kanya ng binata na ito, gusto niya talagang sumugod at patayin ang taong ito sa lahat ng paraan. Pero alam niyang hindi niya kaya.
Sa sobrang kahirapan, naglabas siya ng dalawang salita mula sa kanyang lalamunan, basurang malamig niyang tiningnan si Liang Yuyi ng nahiya. Nanginginig ang katawan ng huli sa ilalim ng kanyang mga tingin. At naramdaman niya ang panginginig at kahihiyan na umakyat sa kanyang puso. Itinaas niya ang kanyang ulo at binigyan si Li Yunxiao ng isang kamakailang tingin, ang kanyang mga mata ay puno ng ayaw at kahihiyan. Si Li Yunxiao ay sumimangot at malamig na sinabi, "Matandang babae, ang panalo at pagkatalo. Tinatawag na basura ang isang tao dahil lang nawala sila kung gaano kawalang klase." Napuno ng galit ang mga mata ni Xu Danhei at malamig na sinabi nito. Naglakas loob siya na pag-alitan siya nito ng malakas na killing intent na bumalat sa kanyang puso, at gusto niyang makahanap ng dahilan para patayin si Li Yunxiao sa isang iglap. At wala naman siyang paki kung pag-alitan siya nito. At naiinis na sinabi ni Li Yunxiao. Kung hindi dahil sa katotohanang hindi siya kalaban niya ngayon, sasampalin niya ito hanggang sa mamatay, maghintay lang siya at sasampalin niya ito sa loob ng ilang taon. Pawisan ng lahat, ang lakas ng loob at insight na kailangan para makausap ang Martial Emperor sa ganoong paraan ay hindi isang bagay na kayang gawin ng isang ordinaryong tao. At kung hinahanap ba niya si kamatayan? Kumurap-kurap ang figura ni Xu Danhei at nawala sa trono. Ang kanyang mga kilos ay mas mabilis kaysa sa kanyang mga salita, at nang marinig ng lahat ang kanyang boses, inatake na niya si Li Yunxiao at kanyang nasalo ito na kanyang ikinabigla. Subalit after image na lang ang tinamaan ni Xu Danhei. Parehong nabigla sina Chen Wudi at Tang Xin, kung namatay si Li Yunxiao at hindi nila makuha ang impormasyon, nasayang lang ang biyahe nila. Tanging si Li Yunxiao lang ang natitira sa field bago siya mawala. Nakita na niya si Xu Danhei na hindi mapakali. Kaya agad siyang nag-teleport at iniwasan ang malakas na pag-ataking yun. Biglang lumitaw ang isang malaking black pit sa martial arts arena. Hindi man lang nila nakita kung paano umatake si Xu Danhei, at ito ang naging resulta, nagbago ang ekspresyon ni Luo Ying at Zhang Chong, at agad silang gumalaw para harangan si Xu Danhei. Elder Xu kailangan niyang tanggapin ang kanyang pagkatalo. Malamig na sabi ni Zhang Chong, ang resulta ng martial duel ay napagdesisyonan na. At lahat sila ay patas na tao, at siya ba ay talagang walang lasa gaya ng sinabi ni Li Yunxiao. Kinagat ni Xu Danhei ang kanyang mga ngipin sa galit habang nakatingin kay Li Yunxiao. Na unti-unting sumusulpot sa likod nila, at malamig na sinabi, tatandaan niya itong pangalan na ito at kanyang binantaan ito na hindi siya titigil hanggat hindi niya ito napapatay. Inip na ikinaway ni Li Yunxiao ang kanyang kamay at bumantong hininga. Anuman ang hindi lamang siya ang naglabas ng masasakit na salita pagkatapos matalo. Ang mukha ay dapat makuha sa pamamagitan ng lakas, hindi sa pananakot sa pamamagitan ng mga salitang tanga na ibon, duwag daw ito. Sa ilalim ng matinding pagpapasigla, ay hindi na napigilan ni Xu Danhei na samuka ng isang subo ng dugo. Bilang dakilang elder sa Empyrean One Pavilion, hindi pa siya napahiya ng ganito. Ang kanyang mga mata ay lubos na namumula, at may isang salita lamang sa kanyang isip na pagpatay. Napakunot ang noo ni Luo Ying. Iniisip na hindi talaga alam ni Li Yunxiao kung ano ang hindi maganda para sa kanya. Kung ganap niyang galitin si Xu Danhei, kahit na makatakas siya sa kamatayan ngayon, makakatakas ba siya sa natitirang bahagi ng kanyang buhay? At wika din ni Elder Zhang. Dahil sumasang-ayon din si Elder Xu sa resulta ng martial arts competition, tapos gagawin nila ang sinabi nila kanina. Dito na magtatapos ang bagay na ito, at ang Empyrean One Pavilion ay magdadagdag ng panibagong pagkatalo sa mga resulta ng dalawang tournament, hinayaan ang lahat na maghiwa-hiwalay. Habang nakatayo sa hangin, hindi pinansin ni Li Yunxiao ang pagkabigla ng karamihan at sinabihan niya si Ding Linger na kolektahin ang pera. Ang lahat ay nanginig, at ang mga mata ng maraming tao ay namula. Iyon ang lahat ng kanilang pag-aari, silang lahat ay nagngangalit ng kanilang mga ngipin sa puot. Kung kaya sila ay natalo at hindi matanggap ay huwag silang magsugal. At ngayon lang sila nalugi ng pera sa tingin niya may mga taong nagsisimula ng mag-iinit ang ulo pero kung patuloy silang umiinit ay baka dito na sila mawala ng buhay. Ang malamig na boses ni Li Yunxiao ay umalingaungaw sa field at ginawa nito ang ilan sa mainit na ulo ng mga tao na malapit ng kumilos kagad at kumalma. Agad naman nagpasalamat ito, bagamat naiinggit si Chen Wudi sa mga natamo ni Li Yunxiao. Siya rin ay isang tao na nasisiyahan, kaya mabilis niyang kinuha ang kanyang parte at nagpasalamat.
Ang mga tao mula sa Empyrean One Pavilion at ito ay kaakibat ng mga Chambers Commerce ay lahat ay may madilim na mukha at galit na umalis sa ilalim ng pamumuno ni Shu Danhei. Nagbigay bati naman ito, at siya ay umalis at nagpaalam na rin si Li Faiyu. Tumango si Li Yunxiao, "Young Master Li, huwag mong kalimutan ang kasiyasayang paliwanag na ipinangako mo sa akin kanina, hindi niya na kaya ang dagok ng malinlang muli." Puno ng pawis ang noo ni Li Faiyu habang nakikinig. Buti na lang pag-usapan nila ito sa ibang araw, tumakas siya ng mabilis sa abot ng kanyang makakaya. Pakiramdam niya na habang kinakausap niya si Li Yunxiao ay mas mapanganib siya. Pagkaalis ng lahat, mukhang naiinggit si Tang Xin at sinabing, "Congratulations sa tagumpay ni Young Master Yun." Bagamat tumaya siya kay Liang Yuyi bilang panalo, lagi siyang umaasa sa kanya. Lagi siyang sumusuporta at naniniwala na mananalo sa espiritu, at hindi niya inaasahan na masasaksihan niya ang ganong laban ngayon, hindi naman sila napunta sa walang kabuluhan. At siya ay mag-ho-host ng piging sa kampo ng 4 Extreme Sect ngayong gabi para aliwin sina Li Yunxiao at Chen Wudi, sana ay bigyan nila siya ng oras at tanggapin ang kanyang alok at karangalan. Ang kanyang kahulugan ay malinaw. Natupad na nila ang kanilang mga pangako, at siya na ang mag-ambag ng impormasyon. Bukod sa lokasyon ay nasa 4 Extreme Sect na isang malaking pagsubok para kay Li Yunxiao upang makita kung siya ay nang ahas na lumapit. Pagkatapos ng lahat. Pagkatapos ng labanan ngayon ang kanyang pangalan ay makikilala sa buong Merchant Union. Siya ang pagtutuunan ng pansin pagkatapos makapasok sa Merchant Union sa mataas na profile manner. Malamang na marami ang gustong pumatay sa kanya. Sa 4 Extreme Sect magarantiya ba ni Young Master Tang Xin ang kaligtasan ni Li Yunxiao at nagpanggap ito na natatakot? Dahil dito ay natatawa si Tang Xin. At wika nito na Young Master Yun. Magbibiro ba siya basta nasa loob siya ng 4 Extreme Sect? Siya ay ang kanyang natatanging panauhin, poprotektahan kahit dumating ang mga taga 7 Major Superpower. Kumikislap ang mga mata ni Li Yunxiao habang sinasabi, "Ganoon ba talaga kaligtas na hindi siya magiging katulad ni Li Faiyu na yon? Na nangangako na yon ay mas maganda kaysa sa anupaman, ngunit nagbabago ng kanyang saloobin ng mas mabilis kaysa sa anumang bagay." Mukha namang desidido si Tang Xin at tinapak-tapik ang kanyang dibdib. Imposible yon. Nakasanayan lang ni Li Faiyu ang pagiging hamak na tao. Ang Myriad Treasure Store ay walang kumpara sa kanyang 4 Extreme Sect. Bukod pa si Brother Wudi ay nandito para saksihan ito, kaya paano niya babalikan ang kanyang salita? Gumalaw ang puso ni Chen Wudi at ngumisi siya, at sinabihan niya si Tang Xin napakaraming beses na niyang niloko ang iba, at huwag siyang tumulad kay Li Faiyu, na hindi maipaliwanag ang sarili. Nginisian ni Tang Xin si Chen Wudi, sincere invitation lang ang sinabi niya. Sa tingin ba nito, kayang balikan ni Tang Xin ang salita nito o baka magiging katulad lang siya ni Li Faiyu? At ilang sandali lamang ay tuluyan ang nagpaalam ang dalawa. Ngunit nagsalita naman si Ding Linger at sinabihan niya si Li Yunxiao na si Tang Xin. Ang imbitasyon ay tiyak na hindi magandang intensyon. Bakit siya lumalakad sa panganib? Agad naman sumagot si Li Yunxiao. Na mayroon siyang iba pang mga plano para sa bagay na ito, si Tang Xin ay ang nakatalagang malakas na puwersa na magagamit, kailangan niyang kontrahin si Tang Jia. Ang pagkakaroon ng mga dakilang demonyo ay isang malaking nakatagong panganib. Kung kinakailangan, baka kailangan pa niyang pangtulungan si Tang Xin ng buong lakas. Sambit naman ni Mo Xiaochuan, ganoon ba talaga kalakas ang mga dakilang demonyong yon? Ipinaliwanag naman ni Li Yunxiao. Ang iilang yon ay minsang katulad niya, mga buhay sa tuktok ng 9 Heavens, na ang lakas ay nawala sa paglipas ng panahon. Kung sila ay pupuna ng malawak na mapagkukunan ng sektang si Ji, sila ay magiging isang lubhang nakakatakot na puwersa. Ang mas ikinabahala niya, hindi nila sila kauri, at hindi sila mapagkakatiwalaan. Wika din ni Hao Lian. Nasa kasong yon, dapat nilang patayin sila bago sila maging isang tunay na banta, upang maiwasan ang mga kaguluhan sa hinaharap. Agad naman sinang-ayunan ni Li Yunxiao ang sinabi ni Hao Lian at yun talaga ang kanyang iniisip. Kaya sa handaan ngayong gabi, sisiyasatin niya rin ang kasalukuyang sitwasyon ni Tang Jiz. Kung kinakailangan, maaari nating isapubliko ang sitwasyon sa mga Great Demons na ito at hayaan ang Sacred Realm na mag-alala tungkol dito. Ngunit ang mga taong yon ay alam din ng marami sa kanyang mga sikreto. Pati na rin ang kinaroroonan ng Noah's Ark. Kung ikakalat nila ang impormasyong ito,
Tiyak na magdadala ito ng malaking panganib sa kanya at si Ye Fan, saad pa ni Hao Lian. Kaya napakaraming intricacies at kung nalaman niya ito ng maaga ay kitilin niya sana ang buhay nila sa Demon Plane noon, kahit na anong mangyari. Ngunit ipinahayag ni Li Yunxiao na sa oras na yon, nagmamadali siyang hanapin ang primeval astral wind sa Outer Realm. Hindi nito alam kaya wala siyang kasalanan. Ngunit isa rin itong magandang pagkakataon, dapat niyang gamitin ng husto si Tang Xin, at maging ang buong Merchant Alliance upang subukan at alisin ang mga banta sa hinaharap, at wika din ni Mu Xiaochuan. Para sa banquet na magaganap ngayong gabi, hayaan silang samahan siya sa kanyang pag-alis. Ngunit maimtim naman ang dalawa na nakikinig sa kanilang usapan. Dahil dito ay sinabihan ni Li Yunxiao ang kanyang dalawang disciple na mamayang gabi ay samahan siyang magtungo doon. At sinabihan niya ang lahat na bumalik na sa kanilang tirahan at magpahinga muna sa ngayon. Subalit agad naman niyang tinawag si Yunxiang na sandali lang na agad naman napalingon ito. At ipinahayag ni Li Yunxiao na meron silang importanteng pag-uusapan. Napahawak naman si Yunxiang sa kanyang dibdib at ito'y namula dahil hindi nito inaasahan na meron sasabihin sa kanya si Li Yunxiao. Ngunit napapalingon naman si Hao Lian sa dalawa at iba ang kanyang iniisip sa mga oras na ito. Ngunit tila nakaramdam din ng selos si Ding Linger kay Yunxiang. Subalit si Mu Xiaochuan naman ay kalmadong nakahawak sa ulo nito at parang inaasahan na niya ito. Agad naman sinabi ni Mu Xiaochuan kay Ding Linger na huwag siyang panghinaan ng loob at mas sinusuportahan siya nito kaysa kay Yunxiang. Ngunit ipinalandakan naman ni Hao Lian na sinusuportahan niya silang dalawa na babae ng kanyang master at syempre wala nang mas importante pa dito. Subalit napailing na lang si Ding Linger dahil sa mga kalokohan at mga binubulalas nila at sinabi nito na si Young Master Yun pinatabi si Sister Yunshan para sa isang mahalagang bagay. Sa kabilang banda parang bata naman si Yunxiang na lumapit kay Li Yunxiao. Ngunit bahagyang napailing si Li Yunxiao at sinabihan niya si Yunxiang na huwag siyang magkamali ng ideya sa sikat na araw. Napahawak naman sa mukha at namula si Yunxiang at lalong nag-assuming ito. Hindi sa sikat ng araw, ngunit marahil sa banquet na gaganapin mamayang gabi. Ngunit hindi naman ito pinansin pa ni Li Yunxiao bagkus inilabas nito ang mga kristal at sinabihan niya si Yunxiang na ang mapagkukunang ito ay magiging malaking tulong sa kanyang Nine Sons True Art. Sapat na para makamit niya ang isang malaking tagumpay. Siya ay nagtataglay ng Nine Sons Divine Body, siya ay nakatakdang maglakad sa landas patungo sa rurok ng martial arts. Natuwa naman si Yunxiang. Dahil ang pinagmula ng Southern Fire Golden Crystal na ito ay napakarami. Tulad ng isang mahalagang item na ito. Ngunit wika naman ni Li Yunxiao na hindi na kailangan ng mga ganitong formalidad sa pagitan nila. Kitang-kita din ang mga benepisyo sa kanya ng kanyang pagtaas ng lakas. At naaalala ba niya ang huling pagkakataon sa Wisp Earing Song Woods ng kanilang mga Divine Body ay nadama ang isa't isa at buo ang kamanghamanghang state ng cultivation. Ngunit nahiyang sinabi ni Yunxiang na paano niya makakalimutan. Ito ay isang kumpletong pagsasama ng isip at divine body phenomena silang dalawa at mas malalim pa ito kaysa sa nararanasan ng isang ordinaryong mag-asawa. At sinabi pa ni Li Yunxiao, ang aksidenteng yun ay lubhang kapaki-pakinabang sa kanilang pag-cultivation. Siya ay isang divine body na parang apoy, samantalang ang sa kanya ay kabaligtaran. Tubig siguro kaya ang kanilang mga divine body ay maaaring magsanib at mag-complement sa isa't isa. Pagkatapos ng mga bagay dito ay maayos, maaari silang bumalik sa Yanwu City saglit at pag-aralan ito ng detalyado. Agad naman sumang-ayon si Yunxiang sa nais ni Li Yunxiao. Sa kabilang banda, matamlay naman na sinabi ni Mu Xiaochuan na hindi ibig sabihin ng kanyang master na pagsamahin sa ganoong paraan. Ngunit natawa naman si Hao Lian na ano pang paraan ang ibig niyang sabihin na shorty. Sa puntong ito hindi pa rin ito naiintindihan ni Mu Xiaochuan ang kanilang master na gaya niyang maraming babae, subalit napaupo na lang si Ding Linger at ito'y napapaisip habang nakikinig sa dalawa. Ngunit sa oras na ito ay hindi na nga nakapagpigil pa si Mu Xiaochuan at kanyang sinipa sa mukha si Hao Lian at sinabihan niya ito na hindi siya kagaya ng kanilang master na babaero. Halos pumutok naman ang mata ni Hao Lian sa sipa na yun at wika pa nito, na ang kanyang ginawa ay isang flying feast, pero bakit pa ang kanyang ginagamit? Sa sandaling ito ay lalong naguluhan si Ding Linger sa dalawa sa mga kagaguhan nila. Ngunit si Yunxiang naman ay nananatiling tahimik at iniisip nito ang espiritual na pakikipagtalik habang hawak nito ang Southern Fire Gold's Crystal.
Nagsalita naman ang demonic dragon na sinusubukan ba ni Li Yunxiao na kunin ang babaeng ito para sa kanyang sarili. Agad naman sumagot si Li Yunxiao at napahawak ito sa ulo. At sinabihan niya ang demonic dragon na huwag maging katawa-tawa. Hindi tulad ng hindi nito alam ang mga benepisyong hatid ng kanilang divine body na sumasalamin sa isa't isa noong huling pagkakataon. Kalahati ng pagsisikap para sa 2 beses sa resulta, ang mga benepisyo para sa lahat ay napakalaki. Ngunit wika ng demonic dragon na kung buong araw siyang nakipagrelasyon sa espiritual, pwede pa ba siyang magpakasal sa iba sa hinaharap? Ngunit bago man makasagot si Li Yunxiao ay nalipat naman tayo ng eksena. Na ang balita na ang Tianyi Pavilion at ang Tianyuan Chamber of Commerce ay nagsagawa ng kanilang martial duel ng mas maaga sa schedule. At ang Tianyi Pavilion ay natalo, kumalat sa lungsod ng Songyang na parang hangin. Ang pangalan ng Li Yunxiao ay naging walang kapantay sa isang panahon. Ang epekto ng bagay na ito ay masyadong malaki, ganap na lumampas sa inaasahan ng lahat, maaari pa itong sabihin na isang subversibong kinalabasan. Bukod pa rito, ang Chamber of Commerce Intelligence Network ay pinakamataas, sa isang iglap ang lahat at ang background ni Li Yunxiao ay hinukay at nagsimulang kumalat na parang apoy sa buong lungsod. Ang batang yun ay talagang mana ng Mount Sumeru Spiritual Energy, ang Tianyuan Chamber of Commerce. Itinago siya ng napakahusay, kung iisipin na mayroon silang ganoong trump card. Ngayon ang buong sitwasyon ay naging mas hindi mahuhulaan. Ito ay higit pa riyan, narinig na sa Yanwu City. Kahit 2 sa pinamagatang martial emperors ay nagpunta upang ipaglaban ang espiritual na enerhiya, ngunit bumalik pa rin sila na walang dala. Dahil ang batang yun ay may koneksyon na umaabot sa heavens, nakarating talaga siya sa sacred realm. Ang Sacred Realm ay naglabas ng isang bakal, at ang Yanwu City ay direktang ipinasa sa kanya. Tama, parang si Li Yunxiao ang illegitimate son ng ilang big shot sa Sacred Realm, para pagtakpan ito, inilagay siya sa pinabayaan ng Diyos na lugar sa Southern Region. Ngunit ang mga mapagkukunang lihim na ipinadala sa paglipas ng mga taon ay dapat na isang astronomical figure. Kung hindi, sa kanyang edad paano niya napatay ang matandang freak na si Xingqiu gamit ang isang palad sa Yanwu City? At wika pa nila pinatay niya ang matandang freak na si Xingqiu na nakakatakot. At narinig nila na si Ding Linger ay nagtatago sa katimugang rehiyon nitong mga taon, para lang pagsilbihan siya. Nabalitaan nila na kakaunti lang ang mga anak na lalaki. Parang totoo na ngayon, sayang naman. Ito ay tungkol sa kapalaran. Ano ang maawa? Siya ay may malaking big shot mula sa sagradong kaharian bilang isang ama, at normal lang ba sa isang Diyosa na itapon ang sarili nito sa kanya? Si Ding Shan ay may mahusay na foresight, na ipinadala ang kanyang anak na babae sa katimugang rehiyon upang maging isang batang nobya sa ngayon, ang kanyang pasensya sa wakas ay nagbunga. Ang kaloob ng kasal ay ang buong lungsod ng Yanwu. Iyan ang kapalaran, ang mga kawawang taluna na tulad nila ay hindi dapat mangarap. Sa kabilang banda, sa kasalukuyan napakyat na rin sila Li Yunxiao kasama ang kanyang 2 disciple. Ngunit itinanong naman ni Hao Lian sa kanya na may anak ba talaga sila ni Sister Ding Linger, at ibig sabihin marami na silang junior brothers ngayon. Agad naman na sumagot si Li Yunxiao na kailan pa naging totoo ang mga kwento ng kalye, dahil dito ay sinabihan ni Mu Xiaochuan si Hao Lian na tanga at kanyang sinipa ito sa kanyang likod. At sa mga oras na ito ay ipinahayag ni Li Yunxiao sa 2 nitong disciple na kumuha siya ng isang disciple na ang pangalan niya ay Meng Bai subalit hindi niya alam kung nasaan siya ngayon. Marahil baka nasa sacred realm ito. Hindi pa niya nasasabi sa kanilang 2 ang tungkol dito, kaya sinabi na niya ito ngayon. Wika naman ni Hao Lian. Na tunay na bastos ang Wei Qing na yan. Kapag bumalik na ang dating lakas ng kanilang master ay susugurin nila ang Sacred Realm kasama niya at sasampalin ang bastos na iyon ng ilang beses. Ngunit sinabihan naman siya ni Mu Xiaochuan na bumagyo sa Sacred Realm, talagang naglakas loob siyang isipin ito. Kahit natawagin nila sina Hua Chenho at Jun Ruyen para sumama sa kanila, natatakot siya na maaaring mapuksa silang lahat ng sinumang random na kapitan ng pagpapatupad ng batas. Bukod sa sinabi ni Young Master yun, ang little junior brother ay may hindi mabilang na relasyon kay Wei Qing na yun. Maaaring ito ay tulad ng sinasabi ng mga alingaungaw, na siya ang anak sa labas ng isang malaking big shot sa Sacred Realm. Wika naman ni Li Yunxiao anuman ang dapat nilang gawin at puntahan sa Sacred Realm pero huwag lang ngayon. At makikita naman natin sila na malapit na rin sila sa entrance.
Subalit agad naman silang hinaranggan ng tatlong bantay at tinanong nila kung sino sila. Agad naman na sinabi ni Li Yunxiao na pakisabi kay Tang Xin na dumating na sila. Ikinabigla naman ito ng bantay dahil agad nitong nakilala si Li Yunxiao dahil kalat na ang pangalan nito sa kanilang lungsod. At sinabi nito sa kanila na pwede na silang pumasok at agad niyang ipagsabi kay Tang Xin na dumating na sila. At ilang sandali lamang ay nagtanong ang isang bantay kung saan na nagpunta ang 3 taong yon. At kung nakita ba nila sila, at itinanong nito na hindi sila maaaring maging impostor kung tama ba ang kanyang sinabi. Sa kabilang banda, nakapasok na silang 3 sa silid. At makikita natin si Li Yunxiao na hinawakan nito ang isang asul na formation. At ipinahayag nito na medyo kakaiba itong si G-Sect. Buti na lang may malaking barrier formation sa labas pero puno din ng loob o restrictions, isang maling hakbang lang ay maaaring humantong sa gulo. Wika naman ni Mu Xiaochuan. Na si Tang Jia ay nasa kanluran, ito ay natatakpan din ng isang barrier at ito ay tila isang pambihirang isa. Ngunit sinabi naman ni Li Yunxiao na mag-isa siyang dadaan sa lugar na ito, at silang dalawa, ay pumasok silang dalawa sa World God Monument tatawagan niya sila kapag may problema. Subalit nagtataka naman na itinanong ni Hao Lian kung ano ang World God Monument. Agad naman na inilabas ni Li Yunxiao ang World God Monument. Hao Lian may isang tao dito na minsan na niyang tinatakan, at inutusan niya ito na unsealed na niya ito ngayon. Subalit napahawak naman sa ulo ito ay isang tao na tinatakan kung sino ito. At sa kanilang pagpasok sa loob at sumambulat sa kanila si Old Duan. Nasabik na sabik ito at napaluha dahil ito na ang araw niyang pinakahihintay habang sinisigaw nito na commander ng regimental. Subalit bahagyang umiwas si Hao Lian at dumiretso sa bato si Elder Duan at tumama ang mukha nito ng malakas habang pinagmamasdan nito ng Stone King. Ngunit sinabi ni Hao Lian sa kanyang master na talagang mayroong lahat ng uri ng magagandang bagay dito. Ngunit sinabihan naman siya ni Mu Xiaochuan na kausap siya ng kanilang master, at itinuro nito si Old Duan na paano niya ito tinatakan. Ipinaliwanag naman ni Hao Lian na wala lang. Hinabol niya ang maraming babae at hindi nagbahagi ang matandang ito kaya sinubukan niyang sirain ang kanyang kasiyahan. Ngunit dahil siya ay isang taong may katangian, ay kanyang tinatakan ito para bumaba ang kanyang cultivation. Ngunit agad naman na tumayo si Elder Duan at nagpakumbaba ito na sinabihan niya si Hao Lian na pinuno, mangyaring patawarin siya nito ang mapagpakumbabang mga paglabag. Tingnan nito ang kanyang 3 ghost eye seal na kanyang iniligay maaaring tanggalin na niya ito. At sa sandaling ito ay napapayag na rin si Hao Lian since nagsalita na si Young Master Yun, dugo ito ng Martial Emperor, kaya magpasalamat ito dahil isa siya sa kasamahan ng ating bida. At ilang segundo lang ay unti-unti nang nawawala ang course sa dibdib nito. Agad naman itong nagpasalamat kay Hao Lian at kay Li Yunxiao at siya si Duan Yu at siya ay babalik na sa dati nitong cultivation. Labis naman ang tuwa nito dahil bumalik na ang dati niyang lakas. Ngunit wika naman ni Mu Xiaochuan na may pagkakaiba ba. At sa mga oras na ito ay nagtungo si Old Duan sa tubig para tignan ang itsura nito at biglang napalitan ng pagkadismaya ito at napahawak na lang ito sa kanyang mukha. At saad nito na bumalik na ang kanyang cultivation ngunit paano ang kanyang hitsura. Subalit agad naman itong kinontra ni Hao Lian na may itsura siyang kapugian ngunit ganito siya nung nakilala siya nito. At sa labas naman ng World God Monument ay kasalukuyang kakababa lang ni Li Yunxiao sa itaas, at sinabihan niya sila na napakaingay nila. Napatingin naman ito sa ibaba at nakita nito ang isa pang spatial arrangement na medyo mahirap, walang bakas na mahahanap ang pamamaraan ng taong nakakaranas nito ay masyadong mataas ang cultivation. At napansin niya ang 3 na patungo sa ibaba na may dalang mga kahon na may kabigatan. At sa pagbaba nila ay agad naman na hinagis ng isang lalaki ang kanyang punyal sa harapan sa di malamang dahilan. At makikita natin ang kanyang punyal na tumusok sa void space at biglang may lumabas dito na maliit na butas. At ilang segundo pa ay bigla itong lumaki. At nagpapalabas ito ng malakas na enerhiya, agad naman pumasok ang 3 sa portal at dahan-dahan na rin itong naglalaho. Subalit bago man itong mawala ay dali-daling pumasok na rin si Li Yunxiao sa loob para sundan ang 3. At sa pagpasok ni Li Yunxiao ay ginamit nito ang kanyang teknik na para itago ang kanyang sarili, ngunit sumambulat sa kanya ang malaking statwa. At sa isip nito na malinaw na hindi ito ang karaniwang estilo ng arkitektura ng mundo ng Tianwu, at ito ay arkitektura ng demon race,
at makikita natin ang tatlo na pumasok sila sa bibig ng statwa. Napalingon ito at napansin niya. Sa gayong maluwag na mga panlaban, bakit mag-abala sa pag-set up ng mga paghihigpit? At sa pagpasok ni Li Yunxiao ay naramdaman nito ang malakas na enerhiya, ang isang demonic aura. Sa loob ng formation yon, ay nakita niya ang dalawang tao na nasa gitna. At dumating na rin ang tatlo. At sinabi ng lalaki na dumating na sila. Sa mga oras na ito ay dala nila ang mga materyales na kanilang gagamitin. At ilang sandali pa ay tuluyan ang nakilala ni Li Yunxiao kung sino ang nasa loob ng formation na yon. Ito ay si Lord Yu at si Tang Jia. Habang nagko-cultivate, nagsalita naman si Tang Jia. Na bakit mas kaunti ang mga demon crystal kaysa sa huling pagkakataon? Sa isipan naman ni Li Yunxiao na ang aura ni Tang Jia ay umabot na ngayon sa martial venerable realm. At ang kanyang buong katawan ay naglalabas ng demonyong aura. Tiyak na tinuruan siya ng isang diskarte sa lahi ng demonyo. Hindi niya nakikita ang iba pang mga dakilang demonyo. At hindi niya makita ang ibang demon na kanilang kasamahan, baka nasa sa ibang lugar din sila, at iniisip niya kung ano na ang kanilang lakas ngayon. At si Lord Yu ay isang 8-tier Great Artificer, ang kanyang espiritual na kapangyarihan niya ay napakalakas, at hindi siya makapag-usisa ng masyadong malalim. Sa paglapit naman ng lalaki ay agad ito'y lumuhad sa kanila at kanyang ipinahayag. Na ito na lang ang natitira sa bodega, nandito na lahat, kailangan na nilang magsimulang bumili ng malalaking batch. Tutal naman, ang dati hindi mataas ang demand para sa bagay na ito. Ngunit sinabihan naman siya ni Tang Jia at bakit hindi niya bibilhin ang mga ito, kailangan niyang gumastos, bumili ng marami hanggat mayroon. Ngunit sinabihan naman siya ni Lord Yu na ang kanyang demon technique ay umabot na sa napakataas na antas. Ang epekto ng mga kristal ng demonyo ay humihina. Mula ngayon, ito ay higit na nakasalalay sa kanyang sariling lakas at pagkultivation. Kung si Li Faiyu ng gusali ng Wanbao ay nasa antas lamang na nabanggit nito bago siya talunin, ngayon ay magiging isang piraso ng cake. Ngunit ipinahayag naman ni Tang Jia. Bago makilala niya silang lahat, siya ay isang palakas sa balon sa loob ng Merchant Alliance na ito. Iniisip na ang mundo ay isang alyansang mangangalakal lamang. Pagkatapos lamang ng paglalakbay sa kapatagan ng demonyo ay napagtanto niya ang kanyang dating kamangmangan. Napatingin naman ito sa kanyang kamao at ngayong alam kung gaano kalawak ang mundo. Ang kanyang mga buntong hininga ay hindi na nakatakda sa alyansa lamang ng mga mangangalakal. Maging ang apat na kahangahangang bahagi ng hilagang rehiyon. Matatalo niya sila ng isa't isa at pagkatapos ay isusunod niya si Li Yunxiao pati na rin si Ye Fan na nakakuha ng Noah's Ark, sila ang magiging pinakadakila niya. Sumagot naman si Lord Yi na si Li Yunxiao at Ye Fan ay talagang dalawang dakilang banta sa kanila. Kaya lang pareho silang may mga sagradong artifact na hawak, kaya napakahirap silang kalabanin. Lord Shang lang ang nag-aayos ng Armillary Sphere, magkakaroon ako ng lakas para labanan sila. Ngunit sambit naman ni Tang Jia na ang kalawakan ng mundo ay talagang mahirap unawain, para sa napakaraming sagradong artifact na lumitaw ng sabay-sabay, iniisip nito kung matagumpay bang naayos ang Armillary Sphere na yon. Ngunit wika naman ni Lord Yu, ang originally napakababa ng chances na magtagumpay sa essence lang ng Eternal Evergreen Tree, buti na lang at ang kanyang CG sect ay may lahi ng demonyo. Noon, ang gulong ng Abadharma, basta Abadharma Wheel, siguradong maayos niya ang Armillary Sphere. Wika pa ni Tang Jia na ang gulong na yun ay namamalagi sa paligid ng kanyang CG sect sa loob ng hindi mabilang na taon, walang sino man ang nakakaalam kung ano ang pinagmulan nito. Kahit na alam lang ng mga tao ng Mei family na ito ay pambihira, hindi niya akalain na magiging ganito at masamang bagay ito sa lahi ng demon race. Ngunit biglang may dumating habang ito'y nakalutang at wika nito na walang masasamang bagay sa mundo kundi ang mga taong may pusong evil. Ang gulong ng Abadharma ay umiral sa hindi mabilang na mga edad at walang sino man ang nakakaramdam na may mali dito. At sinabihan niya si Tang Jia na medyo biased ang mga salita nito. Ang dumating na ito ay si Lord Li habang dala nito ang Eternal Evergreen Tree. Agad naman napalingon ang dalawa sa kanya. At sinabihan siya ni Lord Yu na bakit na siya lumabas. Agad naman sumagot si Lord Li at wika nito na malapit na pero hindi pa sa ngayon naglalaman ito ng essence ng walang hanggang Evergreen Tree, hindi na kailangan ni Lord Shang.
At kanyang ibinigay kay Tang Jia ang Eternal Evergreen Tree. Nakunin niya ito at ay absorb, maaari nitong sugpuin ang demonyong aura sa kanyang katawan, na pumipigil sa kanyang hindi makayanan ang negatibong pagguho ng demonyong kristal. At dahil dito sinabihan siya ni Lord Yu na kaya siya lumabas siya sandali para lang sabihin ang crystal na ito. Mariin naman na sumagot si Lord Li na syempre at isa pa ay itong Demon Palace ay isa sa special treasures niya. Lahat ng nasa loob ay kanyang perception. Ay alam niya kung ano ang nangyayari at nasa loob, at seryosong sinabi nito. Na napakatalino ng concealment art ng taong yon, normal lang na hindi niya sila natuklasan nito. Sa tinura ni Lord Li ay nagulantang naman ang dalawa sa kanilang nalaman na may nakapasok na hindi nila nalalaman. Sa kabilang banda, naging seryoso naman si Li Yunxiao at hindi naman ito inaasahan na ma-discovered siya ng ganun lang kadali kahit ginamit na nito ang malakas niyang teknik.